tahimik, ngunit napapahamak. Oo, masasabi ko may nararamdamang takot kung ang paghihinagpis, karunungan at kalungkutan na nararanasan ng sambayanan. Hihintayin ko na ito ay lumipas. Layo sa mga kabiguan at mga api. Kaya kayong mga kalaban ko sa mga dayuhan, huwag niyo akong salin. Mga walang ilan! Ano bang nangyari? Kakayamot ang bansang ito. Halatang iba ang pamamahala kumpara sa Madrid. Ang masama pa, puro Indio ang nakatira. Ayoko talaga sa mga Indio. Mahigit 20 taon ako nagsilbi sa bayan ng San Diego pero nang umalis ako, higi ng matatanda lang at Hermanos Ferreros ang naghatid sa akin. Ang utang na loob. Dahan-dahan kayo mga sinamahan sa walang nasa ilalim tayo ng bubong. Tama siya, naman siya. Baka magandang Huwag kayong mag-alala dahil matagal nang hindi pinupuri ni Tiago ang kanyang sarili bilang Indio. Malayong malayo na siya sa ganung walang galang ng mga tao. Hindi naman siya nasisak ng pangyayari sa inyo ang sa amin. Naku, siguradong nagsayang ka lang ng pera na pagpunta mo dito. Wala kang ibang kakain kundi tinola sa mga handaan at matulog na sa Mga Ginoo, malugod kong ipakikilala ang anak ng aking nasirang kaibigang si Don Rafael. Sino kaya ang nakasama ng Santiago? Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra. Galing siyang Europa at sinundo ko siya sa kanyang paglalakbay. Magandang gabi sa inyo lahat. Sinagagala kong makarating dito at makita kayo. Ano ba? Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Sinagagala kong makita ang muli ang isang mataling na kaibigan ng aking ama. Tawad ko. Hindi ka nagkakamali. Kailanman hindi ko naging matalik na kayo. Kung gayon, ikaw pala ang nakasiran. Ikaw lang ka-Ibarra. Sa mabait na tao ang iyong ama, nakilala at malimit kong makasama ang iyong ama, at nasasabi kong siya ay kagalang-galang at matapat na mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong papuri sa akin. Naway ang kasiyahan na nagpagpag sa iyong ama ay mapasa iyo. Gracias. Ginagagala ko kayong makilala. Ako si Juan Crisostomo Ibarra. Wala pa rin ang tawad. Kahit na maganda ang mga taga-Europa, ay wala pa rin tatalo sa ganda ng mga kababaihan ng ating bansa. Sus! Kasinungalingan! Bueno, kumain na tayo lahat. Ilang taon kang nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra? Itong taon din dahil kung iniisip ang ating bayan, ay na ako'y malayo. Ano ba ngayon, Hombre? Opo, kaya dahil hindi ako nakalingon sa ating bansa. Bukod sa inang Espanya, ay wala na ako naibigan pa ng ating bansa. Pagkatapos ko kasing mabasa, mapag-aralan sa isaya at kultura ng ating isang bansa, ay nanilimutan ko sa mga magagandang alaala ng bansa. Kung kayo na isang magulang na hangal, bakit ka pa nagsaya ng pera o pagpunta ng Europa kung wala naman ang ang iyong mga nalaman na gulang ay alam din naman na kung sino talaga yung salibay. Kahit nga pasin sa paaralan ay alam mo. Pagpatawad yung Ginoo. Ngayon ako'y aalis na. Ako ay lalaban bukas. Maraming dapat. Sa ikabubuti ng Espanya at Pilipinas. Disgrasya sa puno. Walang ano kang Ibarra. Dahil bahay ka nawa ng may kapal ng paglalakbay. Nakita nyo? Minsan ay napakasama ng pagpapadala nyo ng mga anak nyo sa ibang bansa upang mag-aral. Iniisip na mas malaki at mataas sila para sa atin. Nawawalan sila ng galang! Umalis si Tara ng oras na iyon sa hapunan.
Siya'y makalabas ay may naramdaman siyang sumunod sa kanyang balikat. Namalas niya ang kuryenteng nakalikid. Yata, ingat kasi yung mga lihim na kaaway. Ang nangyari sa inyong ama, dapat maging araw sa inyo. Magpatawad niyo sa wari ko yung hindi. Mahal sa inyo ang aking ama. Ngunit sa aking pagkakabatid ay wala ako ang aking ama na mga lihim na mga kaway. Madalas sa sobrang kapanatagan ay nagdadala sa atin sa ilang kapahamakan. Hanggang sa uling hininga ng inyong amang si Don Rafael ay hindi siya makapaniwala na mayroon na pala siyang nagtagong mga kaaway. Alam ko na bakit ang Tiago ay nag-aalangan na magsabi tungkol sa nangyari sa aking ama. Ngunit bakit siya nakulong? Ano ang kanyang naging kasalanan? Andiyan na siya! Di ba Romy nagsasabi niyo? Pumusok na mga bata, ginong kabesa. Huwag ka mangyayang na! Siya ay nakulong at sa kasalyang palad ay namatay sa bilang. Ngayon, alam ko na sa totoong nangyayari sa aking ama. Napakalupit ang sinapit niya. Patawad, ngunit kailangan pinagbalis. Pagpapaubaya ko na lamang kay Kapitan Tiago upang kanyang ikwento ang mga nangyari. Gracias sa iyong pagbabagi. Dadas, Ibarra, Nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa. Samantala, sa bahay ni Kapitan Tiago, sila umagahan, makikita si Maria Clara na nakaupo sa isang silyon. Abala sa pagbubula. Bukas sa kanyang kilos na may hinihintay siyang bisita. Maging Panginoon, tanghali na. Ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkahuli? Magandang umaga. Magandang umaga, Tia Isabel. Nais ko pa sana makausap. nandiyan siya sa loob. Halika, tuloy ka. Magandang umaga. Nais ko pa sana makausap. Kumusta si Ibarra? Salamat naman at dumalaw ka muli sa aming tahanan. Dorita, nais kang makausap ni Ibarra. Isabel, sunduin mo siya sa kanyang kwarto. O sige, maaari na kayong mag-usap dyan sa asamblea. Ibarra, kailangan mo ba ng maiinom? Gracias, Senyor. Pagkasunod natin mga magulang o pagkakasal. Dahil kung hindi, wala nang ibang babae katulad mo. Hila. Siguro dahil dyan ay nabihag mo ang maraming kababaihan sa mga bansang iyong napuntahan. Tandaan ay nasa panlasa ng tao. Ngunit nasa ito sa taong sinusuri ng kagandahan. Pero sinasabi ko sa iyo, mula sa aking puso, ikaw ang aking ina. Ngunit magpatawad niyo ako sa iyo. Kailangan ko ng asahan. Bukas ay Todos sa Santos, kaya kailangan ko puntahan ng isang tao doon. Naiintindihan ko, Ibarra. Huwag makapaglakbay ka ng higlas sa iyong kawasan. Paalam. Naumagahan, aalis sina Tia Isabel at Maria Clara. Ang makasalubong nila si Padre Damaso na papunta sa kanilang bahay. Magandang umaga sa inyo, Isabel. Maria Clara. Mukhang nagmamadali kayo ah. Sana yun. Pupunta ko kami sa Baeterio. Kukunin ko lang ang natitira kong gamit doon. Ganun ba? Oh, sige
bueno, kakausapin ko lamang. Naway, ligtas kayong makarating sa inyo. Santiago! Santiago! Oh, Padre, ano ang sadya ninyo? Meron ako sasabihin sa inyo importante. Doon tayo solo makakarinig sa atin. Tandaan mo lahat ang sinasabi ko sa iyo, Santiago. Iniisip ko lamang ang iyong kapakanan. Naiintindihan ko po, Padre. Masusunod po ang inyong kahilingan. O sige, bueno. Tandaan ko na. O sige, Sinasabi ko na nga ba ang kahilingan ko ang magsisikot. Samantala, sa Santiago ay abala ang mga sepulturero sapagkat bukas ay Todos los Santos. Nang sumapit ang Todos los Santos, pumunta si Ibarra sa simplero para masitayin ang punto ng abang, kasama ang isang akusado. Sinuno? Kung wala na itong punto, pagaman wala na itong cruise, ay sisiguro kung malalaman niyo pa kung nasa nito. Wala na rin po ang bangkay. Dapat masakit ba? Bakit hindi hinuhukay? May isang babae na rin po kami pinagkitaan. Pinahukay po ng kurang malaki ang bangkay na hinahanap niyo para hindi kayo sa ikingan ng mga ito. Ang ginawa ko sa mga bangkay sa aking ama! Hindi ko naman po Samantala, sa ikalawang palapag ng kampanaryo ng simbahan ay makikita sina Crispin at Basilio, magkapatid na sa kristal ng simbahan. 10 taong gulang si Basilio, habang 7 taong gulang si Crispin. Sabi ng iskrada ko ng connect. Space natin. Space natin. Opo, kaya mas sila mga Matay tayo sa tulo. Lagi naman ang magpaparata may maganda pa, kuya. Magkano ba yung bayad na sa atin, kuya? 2 piso. Malaki ang naibawas para sa isang beses sa bulta. Kuya, bayaran mo muna yung testado lang ginagawa ko. Hindi ka kasya ang pera natin. Ang natatakot ko ay baka malaman ni Ina yung nangyari sa atin. Tahan na. Umuwi na tayo. Nagluto si Ina. Purabutan mo ng sisa, kami katangis. Halika rito, magnanakaw! Kuya! Crispin! 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 Kapatid ko, Crispin! Ay, malak. Samantala, sa labas ng bayan ay makikita ang maliit na dampa, sila Sisa, ang inana na Basilio at Crispin. Masayang nagluluto ng tuyong tawilis, tapang baboy ramo at isang pita ng patong buto na nahingi niya kay Piloso Potasio. Nagsaing din siya ng maputing kanin at namitas ng kamatis sa kanyang bakuran upang gawing sausawan. Sisa! 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 Ang anak ko! Teka lang, ito. Asan ang pagkain? Nagugutom ako! Tigil mo lang sila. Pag parang hindi. Handa mo na! Pero, para to sa mga anak ko. Bigil ka! Ina! Para yan kay Basilio at kay Christine! Manahimik! Ay, nakabuy. Nakabuy. Mga nga rin kayo, maamo. Ano, nakabuy ang manok. Ay, so. Ano ba to? Mamaoy na niya yung tikwan. Ay, bulinaw ka sila. Bigil! Kumain ang ulam mo! Sinabi ni Piloso Potasio na nakakabasa
Si Basilio ay mag-uwi ng kanyang sahod. Ano din una pa Sige na, mag-aalis na ako. Mahuli pa ako sa aming pare. Manok mo. Ano rin yung balay dito? Wala ako ng piso. Buksan niyo ang pinto, inay! Buksan niyo! Una mo kami. Buksan niyo ang pinto! Anak! Ano sa'yo, anak? Punta po kayo! Mag-alala, inay! Nasaan si Crispin, ha? Iwan po siya sa kumpento, inay! Bakit siya nagpaiwan, ha? Bakit siya nagpaiwan? Ayaw nila pagbitawan siya magluluto. Ayaw nga po nila akong pauwiin. Ngunit natakot ako kapos na alas 10 at mahuli. Kaya tumakas ako. Ay. Kita na matawag mo din sila. Anong pinag Kami nakikita buong. Sa kumbento sa dahilan na hindi umuwi ito sa kanilang bahay kagabi. Nais ko po sana makausap ang mura. Hindi siya maaaring abalahin. May sakit siya. Kung gano'n ay, gusto ko sana makausap ang aking anak na si Crispin. Si Crispin? Hindi ba tumuwi na siya sa inyo? Si Basilio lamang po ang nandoon at si Crispin ay naiwan dito sa kumbento. Oo nga, nandito si Crispin. Pero matapos niyang magnakaw, ay lumayas din siya. At naisuplong na siya sa mga gwardyang sibil at anumang oras ay maaari nang takipin ang iyong anak. Huwag! Ang aking anak na si Crispin! Huwag! Si Crispin! Anak ko, Crispin, nasaan ka? Crispin, anak ko, nasaan ka? Nag-enroll man to sa main. Bata ko sisisa dahil sa dapat na mahuli ang kanyang mga anak dahil sa kasalanang hindi nila ginawa. Sa kalikupan ay halos madapa-dapa siya sa daan. Pagdakating sa kanilang dampa ay nagduklan siya ng salubok siya ng mga gudyang sibili. Crispin! Crispin, anak ko! Crispin! Crispin! Nasaan ka, Crispin? Anak ko! Nasaan ka? Crispin, anak ko! Yung anak ko! Bata pa yung anak ko! Crispin, nasaan ka? Nasaan ka, Crispin? Anak ko! Mahal na mahal ko yung anak ko! Nasaan siya? Nasaan si Crispin? Nasaan siya? Nasaan si Crispin? Crispin! Nasaan ang mga anak mo? Ikaw ba ang ina ng mga magnanakaw? Huwag ka na magsinungaling! Nasaan ang mga anak mo? Mga Ginoo! Magnanakaw ang aking mga anak! Kung ganoon, ikaw ang nanay namin sa buhay. Kaya naman po! Wala po akong kasalanan! Ba't di ba tayo mo ang anak mo? Hindi ka lamang po! Ano kayo? Ano? Tulungan mo na sa ulo. Basurahan mo. Ano ba? Basurahan. Ala, basura na gina ikaw. Crispin, nasaan na yung mga anak mo? Change mo. Nakamugin mo may sala. Ako marami. May sala. Nasaan na kayo? Hangin! Nakita mo ba ang aking anak na si Crispin? Nakita mo ba si Basilio? Hangin, ha? Sabihin mo sa akin! Langit! Nakita mo ba si Basilio? Nakita mo ba ang aking mga anak?
Ano mo boss ako? Sana ang aking mga anak. Sila ang aking buhay. Nasaan na sila? Nasaan sila? Laki Basilio! Lapit ang anak ko! Basilio! Nasaan ka, Basilio? Basilio! Lapit ang anak ko! Di ba i-confirm ba? Lapit ang anak ko! Buhay pa ang anak ko! Si Basilio, buhay pa siya! Buhay pa siya! Buhay pa ang anak ko! Crispin! Problema na lang. Si Alta, di ba? Ano ko? Panginoon, nasa na ang aking mga anak? Walang awa nila! Nasaan na si Crispin at si Basilio? Nasaan na sila? Nasaan na sila? Nasaan na sila? Habang sa simbahan, makikita si Padre Damaso na nagtuturo ng mga salita ng Diyos. Nandoon sina Maria Clara, Doña Victorina, Ibarra, Inete Guevara, at Leon. Pamakain na natin. Peace be with you. Noong nagsimula ang unang pangkat ng Kristyanismo, maraming nagpapatunay ng kanilang mga pananampalataya. Ikwinento nila ang salita ng Panginoon. Malakas nilang pinagsigawan ang pangalan ni Jesucristo. Pinalakas sila ng Espiritu Santo at dahil dyan, sila'y naligtas. Mga anak ng Panginoon, kayo ay minahal ng ating Diyos. Kaya't naway, ang salita niya ay manatili sa inyong isipan, sa inyong puso at kaluluwa. Sa paglagay ng unang bato sa paaralan, tumabi ka na lang sa puno. At iwasan mo yung baba sa sukay. At iwasan mo na din tumapit sa batong iyong hulog sa pagkakaali ka rin mamatay. Hindi nila kailangan ng kahit anumang sandata upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Hindi nila kailangang manakit o pumatay ng ibang tao para lamang sa kanilang mga layunin. Bawat araw, sa bukas, makikitang nag-iwipawa ng mga salita. Minus 1 sa langit. Si Father may minus sa langit. Yaman po. Wala po. Meron wala man yun. Yaman ang parang saan. Inilag ka biya. Wala po na po manilag. Kerasin mo dito. Kerasin mo dito. Logis. Meron wala manok. Logis. Logis. Wala logis. Si Pijis. Mayaman si Presidente Moridara. Mayag ako, ikay mo ang buwan. Wala din yung mga ama. Tapang, bukas ng gabi, darating ang magdadala ng sandata ni Jesus Tumuibara. Sa ikawalo ng gabi, pumunta kayo sa libingan at doon kung sasabihin ang bulit siya. Meron ba kayong panahon upang makahanap ng mga kasama?
Naglalakad ang mag-asawang Espadanya sa lansangan sa katanghaliang gabi. Napadaan ang mag-asawa sa bahay ng alpere. Tulad ng dati ay matatanaw si Doña Consolacion sa bahay. Hinagot niya ng tingin si Doña Victorina at saka lumuran. Pwes, naiingit ka ba? Ako? May iingit sa buhaghan mong buhok? Hayaan mo turuan mo ito ng babae ito. Hindi mo ba ako kilala? Hindi mo ba alam na ako'y taga-Lalawigan at ako'y taga-Maynila? Hindi mo ba alam na sa aking bayan hindi nakakatakas ng Perez at hanggang sa may pintuan lamang sila? Siya nga ba? Dahil ba nakakatapak lang ni Bay ay isang mga pilantog lamang? Talaga ba? Ikaw ay hawak ka sa labandera lamang. Kesa naman sa iyo, asawa ng pilay at napagpanggap na doktor. Ano ka ba? Isang malaking kahiyan ang kaguluhan ito. Ang mabuti pa yun na lamang ang inyong asawa ng diborsyo. Ngayon din ay luluwas tayong Maynila. Ang pupuntahan natin sa Kapitan General. Sayang naman ang suot ng pantalon para hindi ka lalaki. Dapat hinawad mo siya ng revolver! Uy, ayaw ko yung bagay. Amoy mo ng kwelong Alvarez! Ngayon din, Linares! Bakit gawin mo? Alam ko na naman kung sino ka! Hindi nararapat makasawa ni Maria Clara ng Sandoa! Uy, ang ngayon. Si Padre Pablo ang nagmamadaling tubo sa pinakaano ng alpere. Iba ito no? Pati Salve, anong meron? Kami yung kapisabi. Sa babae ng umpisal ngayong gabi, sa lakay ng kwartel at kapatay ng mga Kastila, magkaroon ng malaking pag-aalsa. Sino nga rin uulihin? Tuminahon kayo. Paghandaan niyo ang pagsalakay nila. Magpadala kayo ng 4 na Guardia Civil at bantayan ang mga daungan. Tungkulin niyo yan sapagkat makakatanggap kayo ng medalya kung mahuli niyo sila. Sana hindi niyo malimutan banggitin ang aking mga ginagawa. Dali-dali naman pumunta si Elias sa bahay ni Ibarra. Hindi mo na kami kami si... Saan na magkakaroon ng isang malaking pag-aalsa? At kayo ang tinakdang mapapahamak. Kaya huwag na kayong mag-alinlangan pa. Anumang oras ay maaaring mailaan ang pag-aalsa. Kailangan nyo nang umalis. Ngunit, saan ako pupunta? Sa ibang bansa, sa ibang bansa, o di kaya sa Maynila, o sa bahay ng isang makapangyarihan, upang hindi na lang nasabi na meron kang kinalaman dito. Mary Clara, Iba na. Iba lang. Hindi! mabuti pang mamatay na lang. Ginoo, tulungan niyo ako. Nandiyan ang mga nakasulat sa aking pamilya. At nandiyan din ang sulat na aking ama na lalong makapagpahamak sa akin. Report. Siya ang dahilan ng pagkaubos ng aking angkan. Ikaw ang itunuro sa akin ng Diyos para makapaghiganti. Tingnan mo ang mukhang ito. Tingnan mo ang mukhang ito na puno-puno na magtitiis habang kayo nabubuhay. May kayamanan, kinikilala at umiibig. Nabubuhay. Nabubuhay. Oras ng hapunan ang magkasalo sina Kapitan Tiago, Tia Isabel at Linares. Tumugtog ang isa at sumapit na ang ganap na ikawalo na gabi. Pumasok ng bahay si Ibarra na nakasuot ng pagmumukha at baka sa matinding kalakutan. Kinakapitan ni Maria Clara ang kasisahan, ngunit narinig ang magkasunod na putok ng baril. Mga marites.
na. Padre! Dora! Wala nang pangalan! Pinapasok ni Tia Isabel si Maria Clara sa kwarto. Naugdin si Ibarra kahit na pinigilan ni Tia Isabel. Nagmadili sa paglalakad si Ibarra hanggang sa makarating sa kanyang bahay. Hinuhuli ka namin sa ngalan ng hari. Pero bakit? Sa kartel na kayo magtanong. Nag-usap sila Tia Isabel at Kapitan Tiago. Biglang dumating ang mga espadanya. Ano pala ang sabi ng Kapitan General sa kalagayan ni Crisostomo Ibarra? Pinangkahi ng aking tisa na si Linares na sa'yo bitahin. Pinhay! Huwag mo nang ipag-listen sa amin, Granita. Iha, ito talagang ginalang namin. Mabuti naman at nakita kita. Naparito kami upang mapag-usapan natin ang hindi natin natawag sa pag-uusap noon. Walang galang na po. Babalik na po ako sa akin. O siya, Tiago, dapat na matuloy ang kasal ni Linares at Maria Clara. O siya, mauuna na kami. Sige. Maraming salamat sa inyong pagdalaw. Kinabukasan, nasa azotea si Maria Clara nang nakita niya ang bata. Nalapit sa kanilang bahay at nagulat siya nang makita ang isang lalaking pakalapit sa kanila. Sa likod mo ha. Close ang tiron dyan. Yung pako sa iyong bangkay, napapaligayahin kita. Tayo pa gani. Palalayain. Ang baho na yun. Di ba pa ka? Nasaan ko sa gitna ng aking karamdaman ang tunay ng aking pagkatao. Wala akong maaaring gawin kundi ang magpilit. Ang patuloy na magtagong ang aking hingin. Kailangan ko makakaisang dibdib. Upang hindi Ala. ngayon, gagawa mo pa ba ako? Pakamatay na Dara eh. Sahad. Dara. Naligaya ako Marinila pinaniniwalaan mo ako. Kasal ka na. Ngayon ang gusto ko mangyari ng aking ama. Wala akong Anong nangyayari? Sa dilim ang inaharap. Ngunit gusto kong malaman mo na minsan lamang ako umibig. At hindi na ito maaabing inuman. Ano ang mangyayari sa iyo? Tumakas lamang ako, Maria. Malalaman din nila ito kalaunan. Mabilis na sumasagwal sa Elias patungong San Gabriel. Ano po sa natin? Kayo sa isang bibigay ko sa hati-hati ko sa iyo ang pera na itinago mo. Paggamit nyo sa pangingibang bansa. Pangingibang bansa? Oo, Ginoo. Sapagkat sa ibang bansa ay maaari pa kayong mamuhay ng tahimik. Ay. Dalawang beses, kabila ng kasawayan ng angkan sa aming angkan. Marapat lamang na ibalik ko sa iyo ang yaman na wala. Samahan mo ako sa ibang bansa. Magtulingan tayong magkapatid. Ay, parang. Hindi ako magiging sa ibang bansa. Dito ko nais magtiis. Dito ko nais mamatay.
Pero bakit mo ako pinaaris? Sapagkat sa ibang bansa ay maaari ka pang mamuhay na tahimik at mapapatawad ka pa dahil marami kang kaibigang mga Espanyol. Natuklasan nila ang iyong pagtakas. Hoy, saan ka nagaling? Dirasyonan ko po ng damo, Bora, at ang hukom sa Maynila. Sige, maaari ka nang magpatuloy. Huwag ka lamang magpasakay ng mas sino sapagkat may isang bilangong nakatakas na kayo sa nagawa. Kaya ito mauuli, yak, gagawain ka ng gantimpala. Ano mo po siya makikilala? Halibika at mahusay magsalita ng isang parsila. Kaya huwag kang magpakatiwala. Sige po, marami pong salamat. Diniwas tayo upang mapagkamalan nilang akong taga-Pinya, Pransya. Kita na tayo, si Buena. Kaya ako nung kapina. Ila nagkakaya, hindi na kaginawa. Kailang mo eh. Isaw mo na eh. Ikaw sige na. Compressor. Oh, my God. Nakatingin si Maria Clara sa kabayagan ay nagbabalitang nalunod sa iba. Ang isip ay nasa kawalan ng sangguniran. Bilat na ni Padre Damaso sa ganoong kalagayan. Tayong magpakasal. Hindi hamak na mas nakakalamang si Clarice Ray. Uy, gusto kaya ni Pagdama sa Maria Clara. Pero ngayon, patay na siya. Hindi siya Walang suma na tawag sa akin na asawa. Sorry. Patawarin mo ako, anak ko. Hindi ko sinasadya ang iyong kalungkutan ng ito. Ay, Father. Nais ko lamang iyong kaligayahan. Nais ko na lang din ang mamatay. Hindi kayo mag-isang madre. Isang madre! Isang madre! Hindi mo lamang alam, anak ko, ang misteryong nakabalot sa loob ng kumbento. Matanda na ako, Maria. Hindi na kita kayang mapangalagaan, ganun din ang iyong kaligayahan. Pumili ka ng kahit sinong binata, kahit sino pa siya. Huwag lang ang kumbento. Ang kumbento o ang kamatayan. Tira ko niya. Hinanap ni Basilio ang kanina. Nung makita niya ito ay nagtatakbo na waring nahabol siya. Hinabol din ni Basilio ang kanina pero binato siya ng isang babae sa daan. Tinamaan na bato si Basilio pero hindi ito tumigil sa pagsunod sa ina. Wala. Basilio, aking mga anak! Nasaan na kayo, ha? Crispin! Basilio! Aking mga anak, nasaan na kayo? Crispin! Basilio! Nasaan na kayo, Crispin? Basilio! Aking mga anak, nasaan na kayo? Dito na ang inyong ina. Naghihintay sa inyo, mga anak. Nasaan na kayo? Inay! 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 Sino ka? Hindi kita kilala. Hindi kita kilala. Hindi kita anak. Hindi ka si Basilio. Inay, ako na si Basilio! Hindi kita kilala. Ako na si Basilio! Hindi ka si Basilio. Hindi ka si Basilio. Hindi kita anak. Ano ka ba? Inay, maawa kayo sa akin! Alalahanin niyo ako, Inay! Labis ko na mahal, Inay! Hindi kita anak. Hindi kita anak. Hindi ka si Basilio. Inay, ako to si Basilio! Ako ang iyong panganay, Inay! Maawa ka sa akin! Alalahanin mo ako kapag napagkagalang ka na, Inay! Inay! Okay na. Okay na. Basilio. Basilio! Natatandaan niyo po ba ako, Inay? Ito ang aking anak, si Basilio! Bakit ako, Inay? Basilio! Wala ng aking anak na si Basilio. Inay, ako po ito! Inay!
Bayin mo! Bayin mo! Sumigin mo! Basilio, magligtas. Bayin mo ang ginto na ako ang ginaon. Arihin mo iyon. Gamitin mo yun sa iyong pag-aaral. Sa magkamatid ko ron, mahal. Kasilayan, ang mukhang iwayway. Sa mga maswerte makakakita nito, matiin niyo siya. Buhay pa. At huwag niyong kalimutan ang mga nanlugwok sa dilim at nasawi sa dilim ng gabi. Hala. Babalik ako! Babalik ako! Luya ang pumasok ni Maria Clara sa kumpleto. Si Padre Damas sumamay na nagpagpapatay sa kanya kwarto. Si Kapitan Tiago ay dumanas ng isapi-sapi paghihirap na dumaan at nawala ng tiwala. Bago!